Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, at kasama ng ating mga intensyon sa misang ito, alalahanin din natin ang mga humiling ng ating panalangin, lalong-lalo na ang mga may sakit, mga may edad, at ang intensyon para sa misang ito. Atin ngayon handa ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naglubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lumay kapayapaan at sa lumay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon na makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Idigay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat, sa Kanya ay nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Patkat siya oy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos,
Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good evening sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po si Father Alex Bitualia, SBD, ang Parish Priest ng St. Jude National Shrine. Dahil po 14 streets ang sarado papunta dito, from St. Jude, naglakad po ako. Pagdating ko rito, mahaba na yung balbas ko. Hindi ho, joke lang po yun. Sige po, meron akong props sa inyo. Ito po, diary o agenda. Pero noon, ito po ay taon 1988. So ilang taon na? 36 years ago. So 36 years ago. Ako po ay nagtapos ng high school 1985. Nakapasok po ako sa seminaryo ng Christ the King 1989.
So, for 4 years, I was out of school. 4 na taon. Para sa akin, imposible na makapasok ng seminaryo. Ito po, ang entry ko dito ay January 23, 1988. Gusto niyong basahin ko? Huwag na. Gusto niyong basahin ko? Sige ho, makimarites kayo. On this date, nang bilhin kita sa National Bookstore, nagulat ako. Nagulat ako sa presyo mo. Tansya ko kasi, more or less than 20 pesos ka lang. So that was 1988. Pero binili pa rin kita dahil gusto ko rin naman magkaroon ng kahingahan ng niluloob. Alam mo, ngayon, medyo nahihiya pa akong ipagtapat sa iyo ang mga balakin ko sa buhay. Pero ano pa ang halaga ng pagiging magkaibigan natin kung hindi ko ito sasabihin sa iyo? May tiwala naman ako sa iyo. Sa oras na ito, parang nakokornihan ako. Lalaki kasi, may padayari-dayari pa. Ang corny, no? Pero alam ko, nasa simula lang ito. Kapag lumao na siguro, masasanay na rin ako at masasabi ko lahat-lahat ang niluloob ko. Alam mo, gusto kong maglingkod sa kapwa ko, sa bayan, at sa kanya. Pero ano ang magagawa ko? Mahirap lang kami. Ang sarili ko na hindi ko madamitan kung hindi ako nakapagtrabaho. Pero hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Sana matulungan ako ni Lord na makapag-adjust kahit paano sa dami ng kasalanan ko. 1988, akala ko imposible na makapasok sa seminaryo. Pero ngayon po, 2024, I will be celebrating my silver anniversary as a priest. Amen? God is good all the time. God is good all the time. Mabuti ang Diyos dahil siya'y mabuti. Gusto naming makita si Jesus. Si Jesus, makikita natin sa pananalangin natin, sa mga sakramento, sa bawat pagdalaw natin sa simbahan. 1988, madalas po ako dito sa Quiapo Church tuwing Biyernes. Alam ko po ang maglakad mula dito hanggang Malate, kasi taga Malate po ako. Sa ibang araw, nagsisimba sa Malate Church, Santa Cruz, Baclaran, naghahanap. Gusto kong makita si Jesus. Noon, akala ko napaka-imposible yung mga bagay na pangarap ng isang binatilyo. Pero wala palang imposible sa Diyos. Amen? Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Meron bang imposible sa Diyos? Wala akong naririnig. Meron bang imposible sa Diyos? Wala. So, ibig sabihin, lahat ng ating daladala, mabigat man o hindi, pag inilapit natin ito sa Puong Nazareno, sasagutin niya tayo. Dito po sa unang pagbasa natin, mula po sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Bilang. Ito po, yung mga Israelita, nasa disyerto sila, nasa ilang. Umaangal sila kay Moses. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makabandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila,
nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin si Moises para sa Israelita, kaya sabi ng Panginoon, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin, at sino ang matuklaw ng ahas na yun at tumingin doon ay hindi mamamatay. So, ang imahe na ito, iniutos ni Yahweh kay Moises. Kaya nga po sa mga clinic, hospital, hindi po ba may pole, tikin, tapos merong ahas? Ang symbolism nito ay healing, kalutasan. Kaya nga po sa bagong tipan naman, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman itataas ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo sa krus. Na kung sino man ang tumingin sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mamamatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mabuti ang Diyos dahil Siya'y mabuti. Ngayon ang tanong, anong ahas ang tumuklaw sa atin? Pagmamataas ba? Kasalanan? Tukso? O anumang nagpapahirap sa atin? Kawalan ng pag-asa? Pero sabi ko nga kanina at sinasabi ng simbahan, meron bang imposible sa Diyos? Meron ba? Mahina ang sagot. Meron bang imposible sa Diyos? Meron bang imposible sa Diyos? Wala po. So ibig sabihin, kung lahat posible sa Diyos, ang ating idudulog sa Kanya ay magkakaroon ng kalutasan. Amen? Hindi po dahil ako ay ang parish priest ng St. Jude National Shrine, kaya ko sinasabi ito. Pero ang himala ng Diyos ay napaka-pangkarniwan lamang dahil ang kanyang kapangyarihan ay nag-uumapaw. Hindi po siya, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi pong mapipigilan ng ating kawalang pag-asa, ng ating panghihina, ng ating kasalanan. Ano ba ang nagpapahirap sa atin? Yung ating sariling kahinaan? Lumapit tayo sa Poong Nazareno. Ilapit natin. Nanghina man tayo, pero ang Diyos hindi kailanman nanghina ang kapangyarihan. Kaya nga po, isang himala sa atin na makapagnilay sa kabutihan ng Diyos. Maraming imposible sa isipan natin, pero sa Diyos, wala pong imposible. At napakapalad natin dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ating tagapag-ugnay sa Ama. Gusto naming makita si Jesus. Opo mga kapatid, sa ating pananalangin, sa mga sakramento na ating tinatanggap sa simbahan, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, at sa mga karanasan na ating naranasan, makikita natin si Jesus. Dahil lahat ng karanasan ng tao, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lahat ng paghihirap, naranasan niya. Lahat ng karanasan ng tao, maliban sa kasalanan, naranasan niya. Kaya malapit tayo sa Kanya. Kaya nga po, ang hamon sa atin, kapag tayo nahihirapan, tumingin tayo sa Poong Nazareno. Ano ba o sino ba ang mas nahihirapan? Siya o tayo? Ano bang pagsubok ang hindi natin kaya na hindi makakaya ng Poong Nazareno?
Lahat ay posible sa Diyos. Kaya nga po, isang himala sa atin na tayo ay nandito, nagdiriwang ng kabutihan ng Diyos. Kaya naman, isang paalala sa atin na ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo ay isang pagdamay sa bawat isa sa atin. Sa pangalawang pagbasa, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sinambit ni San Pablo, si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Meron po isang hari, napakabait, nag-imbita siya sa kanyang nasasakupan. Dahil marangya yung palasyo, maraming ayaw pumasok sa napakagandang palasyo. Nang mabalitaan ng hari na maraming ayaw pumasok dahil nahihiya, lumabas siya ng kanyang palasyo. At ang sabi niya, "Halik kayo, pumasok na kayo. Mayroong masarap na piging para sa lahat." Pero ang sabi ng marami, "Mahal na hari, nahihiya po kami sa aming kasuotan. Marumi po, baga po madumihan ang palasyo at nakakahiya po sa inyong mga panauhin." Sabi ng hari, "Ako ang hari, ako ang nag-iimbita sa inyo, pumasok kayo." Hindi pa rin pumasok yung maraming tao. So ang ginawa ng hari, pumunta siya mismo sa mga tao. Nung makita niya na merong isang tubig na medyo may putik, lumuhod ang hari, dumapa, pagkatapos tumayo. Ngayon sabi niya, "Eto, marumi na rin ang aking damit. Maari ko na ba kayong imbitahan patungo sa aking palasyo?" Pumasok ang mga tao. Ganito po yung paghuhubad ng pagka-Diyos ni Jesus. Bumaba siya sa atin, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, naging tao siya, naging mababa tulad natin upang ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninukluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Mga kapatid, sino tayo upang ang Diyos ay magpakababa upang ibigay sa atin ang biyaya ng kaligtasan? Sa biyaya ng binyag, tayo'y naging anak ng Diyos, bawat isa sa atin. At opo, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong iisang Ama na ipinakilala ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang Diyos na nagmamahal, na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Nais naming makita si Jesus. Sana po sa ating buhay pananalangin, sa mga sakramento na ating tinatanggap, sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa, at sa bawat karanasan natin, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos na laging gumagabay sa bawat isa sa atin.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman na ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, maririto kami sa harap mo. Alagkatin may alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng umasan
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning marapat na ikaw ay aming pasalamatan, yung ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang kaharian, langit luma'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Ipanakit lahat ng lahat, ang palit na pumanap, na siyang nagpunat sa ulan, sa pinaya'y nagpalakad, at nakimamay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y nialay sa krus ay
Panginoong Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibigay. Gusto ko'y sa'yo lahat, habang buhay. Panginoong Jesus Nazareno, ay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sama ko, dasal sana'y pakinggan mo. At mapawi ang mga paghihirap ko. Panginoong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalutan mo ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan mo kami, umaasa. Jesus Nazareno, pagpapayan mo naman kabayan ako. Ilipas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag mo ninyong kami pababayaan. Jesus Nazareno, ipuri mo. Sa hirap at dusa, ito'y kasama mo. Ang sama ko, dasal sana'y pakinggan mo. Ang napawi ng mga paghihirap ko. Panginoong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Panginoong Jesus Nazareno, Jesus Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Pinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misas ngayong araw ng January 8 at January 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, nag-umpisa ang piyesta Mases sa ganap na katatlo ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi.
Ang Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawain ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala na makapangyarihan at dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo tipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.